Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa online banking error na kalimitan na na-encounter natin sa ating mga BPI app. In this video ay tutulungan ko kayong masolusyonan yung mga na-encounter nating error. So if you are ready, let's begin. As a bank teller, ay may mga nare-receive kami na complaints na may mga na-encounter daw na error doon sa ating mga BPI online banking. So in this video ay didiscuss ko sa inyo kung ano yung mga possible solution para dito sa mga error na ito. Unang error natin ay palit ka ng phone. And then, every time na magto-transact ka or every notifications, ay nararoute pa rin po or nagtitriggered pa rin po yung old phone po ninyo doon sa inyong mga online banking. Ang tanging paraan lamang po nito para masolusyonan yung ganitong error ay i-on ang ating mga mobile key access. For your information guys, per phone po kasi ay dapat isang online banking lang yung na-access doon sa phone na yon. Kasi isa yon sa mga security features ng ating BPI app. Akala po kasi ng iba, once na ma-on na natin yung mobile key access natin doon sa pinakaunang device natin, hanggat hindi natin siya tina-turn off, ay na-access pa rin natin yung mobile key. So, misinterpretations po ng iba yon. Every time dapat na tayo ay magpapalit ng phone, kailangan nating i-turn yung mobile key access natin. So, once na i-turn on natin yung mobile key access, ay kailangan natin mag-nominate ng panibagong PIN para dito. So, once na mag-successful po iyon, every transactions nyo and every notifications nyo, ay makikita nyo nang magti-trigger ito sa bagong phone devices po ninyo. Next is fund transfer. Unable to process this time. So, every time na magpa-fund transfer tayo, ay nakaka-receive tayo ng ganitong error. Para masolusyonan itong problem na ito, ay kailangan lamang natin na i-turn on din ang ating BPI mobile key access. For your information guys, na ang ating fund transfer ay nire-require ng mobile key access natin. Hindi na kasi siya katulad before na OTP validation yung kailangan para mag-proceed sa ating mga fund transfer. Mas secure po kasi yung mobile key access dahil yun lang nakakaalam ng mismong 6-digit PIN para mag-proceed po yung fund transfer. And syempre, kailangan kayo lang din yung nakakaalam ng mobile key access po ninyo sa inyong BPI online banking. Next one is access is locked. Please visit any BPI branch. So kapag ganito na yung error, marahil ay na-activate po ninyo yung BPI Lock My Access feature ng ating BPI online banking. Ang BPI Lock My Access po kasi ay ginagamit lamang kapag missing yung phone, nanakaw yung mga phone po ninyo, or kaya na-compromise ang ating mga online banking access. Kapag na-activate po ninyo ito, ay hindi nyo na po ma-open ang ating mga BPI online banking. Para kasi ito sa peace of mind din natin na hindi na magagamit ng iba yung ating mga BPI online banking. Ang kailangan lang natin gawin is mag-visit sa any BPI branch para makapag-request ng permanently deactivation ng ating BPI online banking. Kapag tayo ay nag-visit sa any BPI branch, ay magsasign lang tayo ng letter of instruction na nagpapatunay na pinapa-permanently deactivate na nga natin yung ating online banking access para makapag-register tayo ng panibagong BPI online. Pero para sa kaalaman ng lahat, once na ma-implement na yung permanently deactivation ng inyong lumang BPI online access, ay hindi nyo po magagamit ang old na email address na naka-associate doon sa luma po nyong BPI online. Kailangan mag-provide po tayo ng panibagong email para makapag-register po tayo ng panibagong BPI online access. And turnaround time para doon sa permanently deactivation is 3 to 5 banking days. So kapag ganun, usually naman nag-i-inform kami kung pwede na kayong mag-register ng panibagong yung BPI online access. Ngayon, kung nangyari po yun at na out of the country po kayo, ay pwede naman po tayo mag-request through BPI Customer Service Hotline which is 88 9 10,000. Next is access is blocked.
Kapag ganito yung cases natin, ibig sabihin ay nakapag-enter tayo ng multiple times na mali yung password natin. Kapag ganito, ang tanging paraan ay mag-reset lamang tayo ng password. Pero meron po kasi tayong bagong features or security features si BPI wherein kapag tayo ay nag-reset na ng password ay meron tayong tinatawag na cooling period. Ibig sabihin, once na nag-reset na tayo ng password ay hindi muna tayo makakapag-login doon sa ating BPI online. Kailangan muna natin mag-antay ng text or email kay BPI kung kailan natin siya pwedeng ma-access. And usually naman ay 24 hours to 48 hours bago natin ma-receive yung notifications na yon. Next is, matagal mo nang hindi na-access yung mobile banking mo. So, nakalimutan mo na yung username and yung password ng BPI online mo. Paano mo kaya mariretrieve yun? Kailangan mo pa bang pumunta ng BPI branch para lang ma-retrieve yung inyong mga username? The answer is no. And yun pa lang, as a client, pwede nyo na pong ma-access or malaman pa rin or ma-retrieve pa rin po yung inyong mga username. Doon po sa ating app ay may nakalagay po na forgot username and or password. So, para malaman muna natin kung ano yung magiging username po ninyo, ay kailangan natin i-click yung forgot username. Kailangan lang po natin i-enter ang ating mga account number and make sure na alam po natin yan para ma-retrieve natin ng tama yung ating mga username. And then, kailangan nyo din pong i-encode yung inyong mga date of birth. And then, may reCAPTCHA po sa baba para mag-proceed po yung ating forgot username feature. And then, once na mag-successful po yun, ay lalabas na po yung username po ninyo. So, once ma-retrieve yung username ninyo, ay automatic na mag-route ito for your reset password. And katulad nga ng sinabi ko, once na mag-reset tayo ng password, ay may cooling period pa po ito na 24 to 48 hours bago natin siya ma-login. Next is, kaka-register mo lang sa BPI online. And then, nagtatry ka mag-login. Pero unfortunately, hindi nagsasuccessful yung login mo. Ano kaya ang possible reason bakit nangyayari yung ganitong error? Ang solusyon lamang dyan ay baka wala kang regular load doon sa number mo. Need po kasi once na mag-first time login tayo doon sa bagong register natin na BPI online, ay at least meron tayong mga 2 pesos na regular load doon sa number natin. Ang mangyayari kasi niyan, parang ililink ng number po ninyo yung BPI online banking doon sa phone ninyo. So, parang kailangan mag-send po ng message yung SIM card po ninyo papunta kay BPI para mag-successful mag-login po ang ating mga BPI online. Pero once na malink na po ito and makapag-register na po kayo, makalogin na kayo for the first time, succeeding na login attempts naman po ninyo, ay maging okay na, hindi na i-require na kailangan may regular load kayo. So, first time lang po talaga nire-require na kailangan may regular load para tuluyan yung ma-access ang inyong mga BPI online banking. Next is BPI account not visible on your BPI online banking. Usually kapag nagla-login tayo, nakalagay is there is no available deposit account na nakalink doon sa account na yun. So, ang kailangan lang natin gawin ay mag-log out then log in ulit. Or kaya naman, log out, then close the app, then try to log in ulit doon sa app na yon. Or kaya kung hindi naman po ay kailangan nyo mag-uninstall, then install po ulit yung ating BPI app. And usually, kailangan lang naman talaga ng refresh nung app na yon para mag-display ulit yung mga deposit account, credit card, and mga loans na naka-indicate doon sa ating BPI online banking. Next is, wala kang nare-receive na OTP doon sa inyong mga BPI online. Kapag ganito yung scenario na hindi kayo nakaka-receive ng OTP, ay kailangan na natin pumunta ng any BPI branch para mapare-check ang ating mga mobile numbers. Baka naman kasi mali yung pagkaka-encode ng ating mga mobile numbers kaya hindi tayo nagsasuccessful na makapag-register or makalagin sa ating mga BPI online banking. Or di naman kaya kung talagang correct po ang ating mga mobile numbers sa ating system, ay kailangan lang natin siyang i-report. And then after noon, once na makapag-fill out tayo ng forms, magbigay tayo ng mga attachment at talagang hindi tayo nakaka-receive ng OTP,
ay bibigyan naman po tayo ng turnaround time para ma-resolusyonan yung problem po na yon. Kailangan natin siyang i-encode lang sa database. Then after nun, i-inform na lang po kayo ni customer service kung okay na po yung inyong mga online banking at kung nakaka-receive na po tayo ng ating mga OTP. Next is, kapag tayo ay nagla-login, ay may developer options error na nagtitrigger doon sa ating mobile app. Kapag naka-on kasi yung developer option ng ating phone, ay yun yung nagtitrigger para hindi tayo makapag-login doon sa ating app and nakakapag-encounter tayo ng error. Para masolusyonan yun, syempre kailangan nating i-turn off yung developer options ng ating mga phone para tayo ay mag-successful na makalagin na sa ating mga BPI app. Next is online transactions being declined. So, kapag tayo ay mag-fund transfer, ay hindi tayo ina-allow na kapag-transfer ng ganong amount sa ating BPI online. Ang tanging solusyon ay meron po tayong features kasi sa ating BPI app na kung saan ay nako-customize natin yung limit ng pag-transfer sa other BPI accounts, pag-transfer ng e-wallets, pag-transfer via InstaPay, and so on so forth. So, kailangan nyo lang pong i-check baka naman mas mataas yung tina-transfer yung amount versus doon sa limit na nakalagay doon sa ating mga BPI online banking. For example, if ang na-nominate lang natin or na-customize natin limit para sa InstaPay transactions is 30,000 lamang. Then, tinatry natin na mag-transfer tayo ng 40,000. Talagang hindi siya magpuproceed kasi yung nakalagay na customized transaction limit sa ating mga BPI online banking ay nasa 30,000 lamang. Pero kapag adjust na natin yun and makapag-nominate na tayo ng gusto nating amount, ay magpuproceed naman po na yung transactions natin. Pero please be informed guys na ang InstaPay transactions talaga ay 50,000 at a time lamang ang pwede natin ma-transfer. If in case na gusto natin mag-transfer ng 100,000, ay kailangan na dalawang transaction siya. Kasi hanggang 50,000 per transactions lamang talaga ang nire-require ni InstaPay para tayo ay makapag-successfully transfer. So guys, ito lamang yung mga ilan sa mga error na na-encounter namin na mga bank teller kapag kami mga nagre-report po sa amin. So, I hope na nakatulong itong mga listahan ng mga errors natin and mga solutions natin sa inyo. So, if ever na maka-encounter kayo ng ganito, ay kayang-kaya nyo nang gawan ng paraan. So, if you have any clarifications, comments, I feel free to comment down below lamang and itatry natin sagutin yan. So again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye-bye!